Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Uping. Taong 1980, General Santos. Kakatila lang ng malakas na ulan. Subalit ang magkapitbahay na Ronnie at Kaboy hindi maawat sa kanilang pagtatalo. Buong sityo ay nabubulabog sa pag-aaway ng dalawa. Maging ang kapitan ng barangay ay walang magawa. Halos lahat ng tanod ay naroon, pero hindi umubra ang naglalakiang katawan ng mga ito. Si Ronnie at Kaboy, walang pinapakinggan kung hindi ang galit lamang sa isa't isa. Ano ba kayong dalawa? Gusto niyo bang iparating pa natin to sa presinto? Ipakulong ko kayong dalawa? Madadaan naman to sa usapan eh. Bakit ba kayo ganyan? Para kayong mga bata. Wika ni Kapitan Julio. Yang magaling mong mamamayan ang patigilin niyo. Siya lang naman yung bukod tanging paulit-ulit dito. Siya yung nagsisimula ng gulo eh. Nananahimik kami ni Nanay Doning. Pero yung si Kaboy, talagang gustong manggulo. Wika ni Ronnie, isa sa mga mamamayan. Totoo naman eh. Aswang yung nanay mo. Nakita ko siya kagabi. Nasa silong namin. Nagkasakit ang nanay ko dahil sa nanay mong alimaw. Lintik na matandang yan. Wika ni Kaboy. Mas lintik ang nanay mo at ikaw. Mabuti ang taong nanay ko kahit meron siyang diferensya sa pag-iisip. Kayo pa nga ang mas alimaw dahil sa pinagagawa niyo eh. Ano ba kayong dalawa, magsitigil lang nga kayo? Walang aswang dito. Ikaw ba, Kaboy? Ano bang sinasabi mo? Kapitan, mismong mga matakwan nakakita. Aswang yan si Doling. Nagkukunwari lang siyang baliw. Pero bang totoo, aswang talaga yan. Sa galit ni Ronnie, sinugod niya si Kaboy at walang pagdadalawang isip na sinuntok. Mabilis kumilos ang mga tanod. Kaagad pinaghiwalay ang dalawa. Sa galit ng kapitan, kinaladkad patungong presinto ang dalawa. Samantala, napamura si Uping na nanonood mula sa bintana ng kanilang bahay. Nainis sa biglaang paghinto ng kaganapan. Natuwa na sana sa nakikitang bakbakan, pero ngayon ay wala nang mapapanood. Sayang naman oh. Wala na tuloy tayong papanoorin. Astig na sana ng galawan ni Ronnie. Eto talagang si Kapitan kahit kailan panira. Sana inayaan niya muna mag-away yung dalawa para kahit papano makapaglabas ng init ng katawan. Wika ni Uping. O ikaw, Uping. Ginagawa mo ng katatawanan ng mga kaguluhan sa lugar natin ha. Nakita mo kung gaano kaseryoso ang nangyayari. Ginagawa mo pang katuwaan. Wala ka ba talagang magawa sa buhay mo? Wika ng kapatid na si Ipong. Isa pa to eh. Parang si Kapitan no? Basag trip. Bulong ni Uping. Kaso nga lang narinig ito ni Ipong. Kung kaya't nakatanggap ng kaltok mula sa nakakatandang kapatid. Ikaw, umayos ka. Puntahan mo na nga lang si tatay sa bundok. Kaninang umaga ka pa inutusan na tumulong sa pag-uuling. Pero chismis ang inuuna mo. Kalalaki mong tao, ganyan ang gawain mo. Ay nako, palibasa kasi. Wala kang pakialam sa nangyayari sa paligid eh. Hindi na talaga ako magtataka kung mamaya puro katanong dahil nauhuli ka na sa mga kaganapan. Diyan ka na nga. Sige na, umalis ka na. Ang tanda-tanda mo na. Umaasta ka pang bata. Bilisan mo na't pumunta ng kabundukan. Paniguradong pauwi na si tatay sa mga oras na to. Sobrang bagal mong kumilos. Wika ni Ipong sa papalayong kapatid. Mas lalo pang nainis nang humarap to sa kanya at ng asar. Dali-dali naman siyang dumampot ng bato pero hindi na naabutan. Si Ipong at Uping, parehong 25 anyos. Sa murang edad na 15 ay maagang nahubog sa lihim na karunungan dahil ang dalawang lolo,
Mga ama ng kanilang mga magulang ay mga antingero. Noong nasa pangangalaga pa lamang sila ng mga ito, walang ibang itinuro kung hindi paanong puksain ang mga nilalang na may masamang balak sa tao, lalong-lalo na ang aswang. 2 beses na ring naisama sa panunugis ang magkakapatid. Pero nang malaman ng kanilang mga magulang, hindi na sila pinayagan. Pinauwi at inilayo sa mga lolo. Labag sa kalooban nila Ipong at Uping ang nangyari dahil napamahal na sa ginagawa at gustong mahubog ang kaalaman sa lihim na karunungan. Subalit hindi rin nila kayang suwayin ang mga magulang. Napilitan na lamang sila. Nagpakabuti bilang mga anak. Pero dahil likas na maloko si Uping, palagi silang nasisermonan ng ama. Tignan mo nga naman ang batang ito, oo. Mag-aalas 5 na. Kaninang umaga pa kita inutosang pumunta rito. Tapos na ako sa pag-uuling eh. Ano pa ba ginawa mo sa bahay? Ang tagal mong pumunta dito. Ay pasensya na ho tay, nakatulog lang ho ako. Bakit ba kasi ako yung inuutusan nyo? Alam nyo naman na tamad ako, di ba? Hoy, wag mo kong ginaganyang bata ka ha. Mabuti pa Sipong, marami nang nagawa. Nakapaglaba, nakakuha ng panggatong, nakapunta sa palengke. Ikaw anong nasimulan mo? Ang laki-laki ng katawan mo, Uping. Gamitin mo naman para mapakinabangan. Eto, buhatin mo yung 2 sako. Ihatid kay Mang Teroso. Ayusin mo ha, bayad na yan. Naku naman tay, napakabigat tapos ang layo. Dapat may suhol din ako eh. Ay nako, konsumisyon talaga kahit kailan. Saan ka ba nagmana? Hindi kikilos kapag walang suhol. Bilisan mo ng paghatid ha. Sa bahay tayo mag-usap, dalian mo. Kapag ikaw naabutan ng alas 7, malilintikan ka sa akin. Oo tay, 2 sako lang naman to eh. Kayang-kaya ko to kahit kalahating oras lang. Basta yung suhol ko tay ha. Huwag mong kakalimutan. Wika ni Uping. Pero hindi na ito pinansin ng ama. Napangiti na lang din siya nang makita ang nakapastol na kalabaw ni Mang Densyo sa unahan. Kinuha niya ito. Itinali ang balsa at kinarga ang 2 sako ng uling. Oh, wala yung may-ari sa'yo ha. Sa'yo na lang ako magpapaalam. Hiramin muna kita kalabaw ha. Sosoli naman kita mamaya eh. Ikaw na rin yung magsabi sa amo mo na hiniram kita ha. Sandali lang naman eh. Tara! Pinalo niya ang puwet ng kalabaw gamit ang lubid. Lumakad na ang hayop. Binagtas ang daan patungo sa bahay ni Mang Teroso. Pagdating niya sa tahanan ng matanda, kaagad niyang binagsak sa lupa ang 2 sako. Inantay ang paglapit nito. May kausap pa kasi. Maglalako ng prutas. Habang tinitignan niya ang lalaki, napakunot na lamang ang kanyang noo nang maramdaman ang pag-init ng dibdib. Nang kapain, hindi na maiwasang pagdudahan ang katauhan ng manlalako. Pero bago niya makumpronta, nakalapit na si Mang Teroso at nakalayo na ito. Anong problema mo, Uping? Tingin ka ng tingin dun sa manlalako ah. Bakit nagagapuhan ka ba? Kagad napanguwi si Uping nang marinig ang biro ng matanda. Maayos pa ang mga mata nyo pero ang labo pagdating sa pagpuna. Ang pangit kaya ng manlalako na yun. Tapos sasabihan nyo ng gwapo. Kulang yata kayo sa tulog manong eh. Pahinga din kayo. Eto naman kung makapagsalita, akala mo kung sinong mas nakakatanda. Ikaw kahit kailan, palagi mong nakakalimutang dali ng kabutihang asal. Yan na ba yung mga uling ko? Pakipasok na lang sa kusina. Hindi ko na mabubuhat yan. Wala akong problema basta may bayad. Ang bigat niyan tapos 2 sako pa. Abat! O siya, dalian mo na. Ako ang negosyante rito pero mukhang sa'yo pa ako malulugi ah. May bayad na sa tatay mo tapos iba din yung bayad sa'yo. Abotenga ang ngiti ni Uping.
Matapos makatanggap ng 10 pisong pera, kagad niyang ipinasok sa kusina ang 2 sako ng uling, pero natigilan siya ng may maamoy. Tinignan niya ang buong paligid. Maliban sa mga kagamitan sa kusina, wala namang kahinahinala. Kaso nga lang merong matinding pag-alingasaw. Kilala niya ang ganitong amoy, kung kaya't sinamantala ang pagkakataon habang walang nakatingin. Isa-isa niyang sinuri ang mga gamit. Pero laking gulat nang may kumalabit sa kanya. Kamuntikan pa niyang mahampas ng kawali ang taong iyon. Ano ba? Nakakagulat ka naman. Magsalita ka habang nasa malayo. Hindi yung sobrang tahimik tapos lalapit ka bigla. Mangangalabit ka pa. Mapapalo kita niyan eh. Sino ka ba iyo? Ngayon pa lang kita nakita sa bahay ko. Teka, ngayon lang din kita nakita eh. Nagreklamo ba ako at isa pa? Tinitigang mabuti ni Uping ang babae mula ulo hanggang paa. Nakatitig lang ito sa kanya habang inaantay ang muli niyang pagsasalita. At isa pa, sino ka ba para sabihing pamamahay ko? Kabit ka ba ni Mang Teroso? Yung galing daw ng Maynila, ikaw ba yun? Kung ikaw nga, peke pa lang balita. Sabi nila, maganda daw yung mukha eh. Eh mukha ka namang... Ewan, mas mabuti nga umalis na lang ako dito. Magagabi na, paalam na ho. Wika ni Uping. Nagmamadali na itong umalis. Bago siya makalayo ng tahanan, muli niyang nilingon ang bahagi ng kusina. Napailing na lamang sa nalaman. Pagdating niya ng bahay, nakaabang na si Ipong sa kanya. Ang galing mo talaga. Sinong nagsabi sa'yo na kunin mo yung kalabaw ni Mang Densyo? Alam mo bang natataranta yung matanda kakahanap sa alaga niya? Nakarating na yata sa kabilang barangay yun eh. Pero wisyo ka talaga. Oh, bakit galit na galit ka? Hiniram ko lang naman ah. At sakay sinoli ko naman ah. Naitali ko na nga pabalik dun oh. Kung itali ko yung leg mo. Hoy Uping, umayos ka. Pati si tatay, hindi na alam kung paano ka didisiplinahin. Kayo lang naman kasi yung grabe ko magbigay ng reaksyon eh. Sa susunod na kayo magalit kapag pinatay ko yung kalabaw. Hindi naman eh, hiniram ko lang eh. Pumasok ka sa bahay dahil ikaw ang kakatayin ni tatay. Inutusan ka rin na kunin mo yung panabong pero hindi mo ginawa. Saan natin nahanapin yun? Gabi na. Hindi na pinakinggan ni Uping ang salita ng kapatid. Salip, sinabi niya ang naranasan kanina. Hindi ba usap-usapan na may kabit si Mang Teroso na galing Maynila? Nakarap ko yung babae kanina eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Aswang yun. Halata naman eh. Naamoy ko yung alingasaw. Ang tindi. Ang sakit sa ilong. Napatigil si Ipong. Nagdadalawang isip kung papaniwalaan ba ang kapatid. Dahil palagi itong mabiro, nahihirapan na siyang maniwala. Subalit hindi rin maitatanggi ang husay nito sa pagtukoy sa tao kung may lahi bang aswang. Uping, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi pwedeng gawing biro yung ganitong bagay ah. Nakita mo naman si Kaboy kanina. Pinaginala ang aswang si Aling Duning. Tingnan mong sinapit. Dinala sa presinto. Ikaw, kung hindi ka sigurado, wag mo nang sabihin. Paano kung sigurado ako? Maniniwala ka ba? Tutulungan mo ba akong mapalaya sa lugar natin ng halimaw na yon bago pa makapambiktima? Masyado ka nang nilamon ng tinuro nila lolo sa atin. Baka nakakalimutan mo. Pinatigil na tayo ni tatay at nanay sa gawaing yan. Sa oras na malaman nila na nagkaroon ka uli ng interes, siguradong malalagot ka. Sabihin mo nga Ipong, naduduwag ka ba? Hindi dahil sinabi ni nanay at tatay, hindi na natin pwedeng gawin. Baka nakakalimutan mo yung sinabi nila lolo sa atin. Ngayong may alam na tayo sa lihim na karunungan, wala nang dahilan upang isawalang bahalang mga kasamaan ng mga nilalang na yan. Buhay nating mga tao yung nasa peligro eh.
Kuya, pag-isipan mo. Diyan ka magaling eh. Lalabas lang ang pagiging magalang mo kapag meron kang gustong gawin. Uping, sa susunod mo na isipin yan kapag meron ka ng matibay na ebidensya na aswang nga ang kabit ni Mang Teroso. Kilala mo rin ang manong na yon, dating kriminal. Hindi siya magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo diyan sa ulo mo kapag nagkalat ka ng balita laban sa kalaguyo niya nang walang katotohanan. Pag-isipan mo rin yan. Wika ni Ipong bago iwanan ang kapatid. Nagbuntong hininga na lamang si Uping. Nang sumapit na ang oras ng kanilang hapunan, nanibago si Tatay Pancho dahil tahimik ang dalawang anak. Nasanay na siya na kahit sapag ay nagbabangayan, pero ngayon daig pa ang sementeryo sa sobrang tahimik. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Napansing wala talagang balak na magsalita kahit isa sa kanila. Pinukbok niya ang kutsara sa tasa. Lumikha ito ng ingay. Napatingin sa kanya ang mga anak. Anong pumasok sa isipan niyong dalawa ha? Bakit sobrang tahimik niyo? Huwag niyo sabihin na may binabalak kayong dalawa. Anong kalokohan na naman ang plano niyo? Wika ni Tatay Poncho. Si Uping bilang madaldal. Siya ang unang nagsalita. Tay, kilala mo ba yung kabit ni Mang Teroso? Aswang yun, aray! Ang sakit ah! Wika ni Uping matapos mahampas ng kutsara sa ulo. Kaya palang tahimik mo dahil yan ang iniisip mo. Uping, tigilan mo yan. Ikaw naman Ipong, anong dahilan ng pananahimik mo? Huwag mo sabihin pareho kayo ng iniisip. Pagbubuling ko kayong dalawa. Ay hindi ho tay. Ako masakit lang ho yung ipin ko. Si Uping na lang po ang bulin nyo. Puro kalokohan yun nasa isip niyan eh. Aray ko, sakit talaga ng ipin ko oh. Tapos na akong kumain. Magpapahinga na ako. Maaga pa akong pupunta ng kabundukan. Umayos kayong dalawa. Ayoko makarinig ng ingay mula sa inyo kahit ngayong gabi. 25 na kayo. Kaya umakto kayo ng naaayon sa edad. Minsan naiisip ko, kulang yata kayo sa buwan nung pinanganak kayo eh. Lalong-lalo ka na Uping. Tatay naman, matutulog na lang. Ang dami pang sinasabi. Sige na ho, magpahinga na po kayo. Wika ni Uping. Hindi na siya pinansin pa ng tatay. Naiwan ang dalawang magkapatid sa kusina. Nagsimula na ang kanilang bangayan. Huwag mo nang ipilit pa ang gusto mo, Uping. Wala kang batayan kaya manahimik ka na lang. Paano kung ayoko? Ipong, alam mo kung anong klase ang natutunan natin kina lolo. Sa tingin mo ba, magkakamali ako ng hinala sa babaeng yun? Imposible. Imposibleng hindi rin ako nakinig sa mga itinuro ni lolo. Ikaw mismo mag-isip. Delikado dahil hindi lamang aswang ang makakalaban mo. Maging ang dating kriminal na si Mang Teroso. Sa tingin mo hahayaan ka niya sa binabalak mo? Matunugan niya lang yan. Siguradong may baril na nakatutok sa ulo mo. Mamili ka. Kaligtasan o kamatayan. Mamili ka rin. Pananahimik o kaligtasan ng mga tao sa lugar natin. Alam mo kung paanong kumilos sa mga aswang. Mas animal pa kung ikukumpara sa kriminal. Si Mang Teroso pwede nating kumbinsin eh. Ang kabit niya ay pwede nating patayin. Iligpit sa tahimik na paraan para hindi siya matunugan. Yung walang makakaalam. Ano? Kahit ano pang sabihin mo, Uping, mas makikinig ako kay tatay. Tama na. Alam mo kung ano nangyari kay nanay, hindi ba? Kaya nga ito nga ang punto ko eh. Kung tutugisin natin ang kabit ni Mang Teroso, magsusunod-sunod na yan. Malalaman natin kung sino pa ang aswang sa lugar na to. Maging yung animal na pumatay kay nanay. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino yung nilalang na yon. Kumilos na tayo para… Talaga bang hindi kayo titigil? Anong sabi ko? Huwag niyong pairalin
yang pinagmamalaki niyong natutunan mula sa lolo niyo. Nawalan na ako ng asawa. Ayokong mawalan ng anak. Makinig naman kayo sa akin. Akin na yan! Wika ni Tatay Poncio. Buhat ng galit. Nagulat ang dalawang magkapatid dahil akala nila ay tulog na ang ama. Hindi sila kumilos sa hinihingi nito. Ang tatay na mismo ang lumapit. Isa-isang kinuha ang mga tangan sa kanilang leeg. Tatay naman, amin na yan. Hindi mo pwedeng basta-basta kunin yan. Tatay, huminahon po kayo. Huwag nating paabutin sa ganito. Kayo ang nagmamatigas. Huwag niyo akong masisisi kung bakit ko ginawa to. Tama na ang isang pagkakamali kung bakit namin naisipan na iwanan kayo ng tatay niyo sa lolo niyo. Ito tuloy ang napala ko Konsumisyon dahil sa katigasan ng ulo niyo. Sa tingin niyo ba, mga bayani kayo na pwedeng humarap sa mga halimaw na yan? Huwag kayong ilusyonado. Pasok sa kwarto. Magsitulog kayo. Ang lalaki niyo na, pero kinakailangan pa rin kayong disiplinahin sa paraan ng mga bata. Pasok! Naunang pumasok ng kwarto si Ipong. Sa kanilang magkapatid ito palagi ang sumusunod. Samantala, palagi namang humahanap ng pagkakataon si Uping para humirit pa. Tatay Pancho, akin ang mutya. Sa amin yung binigay ni Lolo kaya may karapatan kami na pangalagaan yan. Sige ka, kapag yan uminit bigla, pati ikaw sasabog. Napayuko na lamang si Uping matapos makitang masamang nakatingin sa kanya ang ama. Tumigil na siya sa kadaldalan bago pa mapalo ng anumang bagay na madampot. Pagpasok niya sa kwarto, doon ipinagpatuloy ang hinaing. Eto talagang si tatay. Kahit kailan walang suporta sa atin Humahanap na nga tayo ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Ganito pa ang gagawin sa atin. Ipong, ikaw ang mabait sa ating dalawa Baka kaya mong kumbinsin si tatay Hoy Ipong, ano ginagawa mo dyan? Mambuboso ko na naman sa kapitbahay natin? Natigilan sa pagsasalita si Uping nang makitang nakatingin sa kapitbahay si Ipong. Lumapit siya at nakiusyoso. Hindi ko alam na may pagkabastos ka rin pala. Nakakabigla ka. Wika ni Uping nang makita ang anak ng kapitbahay na naliligo sa labas. Kagad naman siyang binatukan ni Ipong. Mangmang, hindi si Maricar ang tinitignan ko. Yun sa bandang likuran niya, may nanonood sa kanya. Tinignan ni Uping ang tinuturong direksyon ng kapatid. Naroon ito sa hindi kalayuan. Ilang metro ang layo mula sa kinakatayuan ng naliligong kapitbahay. Nakatayo roon ang isang aswang. Anumang oras, aatake sa babaeng walang kamalay-malay. Tignan mo na. Sabi ko sa iyo Sigurado kong kabit namang tiroso. Manahimik ka. Mamaya may makarinig sa iyo Malaking gulo ang aabuti natin dyan sa bibig mong walang preno. Tinakpa ng mariin ni Ipong ang bibig ng kapatid. Nagwala naman ito at kinagat ang kanyang kamay. O sige, ano ngayon ang gagawin natin? May aswang Tutunga nga lang ba tayo? Halika na. Kinaladkad niya ang kapatid. Naging maingat din upang hindi matunugan ng ama ang gagawin. Kanya-kanya sila sa pagkuha ng itak at saka nagmamadaling lumabas. Dumaan sila sa bahagi kung saan mayayabong ang mga laman. Dahan-dahang lumapit sa kinalalagyan ng aswang. Pero bago pa man sila makarating, huminto ng pigilan ni Ipong ang naunang kapatid. Anong plano mo? Sa tingin mo ba may laban tayo sa aswang na yan? Wala yung mga tanga natin. Malalagay pa tayo sa peligro. Mag-isip ka nga. Ang tono ng pananalita mo, sinasabi mong duwag ka Tatapang ka lang ba kapag suot mo yung proteksyon mo? Ipong, dalawa tayo. Sigurado ko madadaig natin ang isang yan. Ay, tignan mo, nawala na.
Ang dami mo kasing satsat eh. Halika na, hanapin natin, hindi pa nakakalayo yun. Wala nang nagawa si Ipong kung hindi sundan ang kapatid. Binaybay nila ang daan habang hinahanap ng paningin ng aswang. Nang walang makitang bakas, dumiretso sila sa bahay ni Aling Celia. Hindi na sila nakakatok. Bukas na ang pintuan. Pareho silang natigilan matapos makita ang nakahandusay na dalaga. Si Maricar na kanina ay naliligo lang sa likuran ng bahay. Ang leeg ay may bakas ng pagbaon ng mga kuko, kung saan patuloy na lumalabas ang dugo. Sugatan na rin ang tiyan na nagtamo ng maraming kalmot. Nang sundan nila ang yapak sa kawayang sahig patungo sa bintana, nagmamadali silang lumabas para sana habulin ang nilalang, subalit wala silang nakita. Wala na ang aswang. Hahanapin pa sana, pero hindi na rin nagawa ng makitang paparating sa Aling Celia. May buhat-buhat na malaking bilao. Kakagaling lamang sa paglalako ng panindang kakanin sa bayan. Magandang gabi sa inyo mga iho. Anong sa atin? Naparito kayo sa bahay ko at… Teka, may dala kayong itak. Nawala ang ngiti ng matanda nang makita ang patalim na hawak ng dalawa. Nagsimula itong magtaka nang makita ang reaksyon sa kanilang muka. Maricar, anak! Nandiyan ka ba sa loob? Maricar, iya! Patawad po, Aling Celia. Wala na po si Maricar eh. May nanloob po na aswang. Hindi po namin naabutan. Kagad ng lumo ang matanda matapos makita ang anak na nakahandusay sa sariling dugo. Sa lakas ng pag-iyak, nabulabog ang ibang kapitbahay, lalong-lalo na si Tatay Poncio. Nagmamadaling lumabas nang malaman na wala sa bahay ang dalawang anak. Dali-dali pa nitong nilapitan si Ipong at Uping, sabay hila palayo sa lugar. Bakit kayo nasa labas? Bakit may dala kayong itak? Halos lumuwa ang mata ni Tatay Pancho sa panglalaki habang palipat-lipat na nakatingin sa dalawang anak. Bakit hindi kayo makasagot? Ang sabi ko kanina, matulog na kayo pagkatapos ng gawain sa kusina. Bakit kayo nandito? Anong ginawa nyo? Tay, may nakita kaming aswang eh. Gusto sana naming itaboy pero ito na yung naabutan namin. Hindi namin. Hindi nyo nagawa dahil wala naman talaga kayong magagawa. Pasok. Sige na, pumasok kayong dalawa. Halika na, sumunod ka na kay tatay. Huwag ka na magpaliwanag. Uping, halika na. Hinila niya papasok ng bahay ang kapatid. Kasabay ng lahat ng ito, lumalabas na sa tahanan ang mga kababaryo. Nag-antay na lamang sila sa pagbabalik ng ama upang magtanong kung ano ang kaganapan sa labas. Kayong dalawa, magmula sa mga oras na ito, hindi na kayo lalabas ng tahanan. Subukan nyo lang sumaway. Dadalhin ko kayo sa kabundukan kasama ang rebelde nyong tsuhin. Hoy Uping, manahimik ka na lang ha. Wala nang lalabas sa ating dalawa. Dito lang tayo sa loob ng bahay para hindi mapadala sa kabundukan. Ayoko makasama ang isang mamamatay tao, si Tio Alberto. Wika ni Uping. Tinignan niya ang kapatid. Ngayon ay nakahiga na at nagkukunwaring tulog. Daday, bakit naman po tayo mabot sa ganito? Ano bang nangyari sa labas? Mabuti naman at naitanong mo yan ni Pog. Ang nangyari sa labas, ito lang naman ang sinabi ni Aling Celia. Kapag hindi mahanap ang aswang na pumatay sa kanyang anak, kayong dalawang mananagot dahil kayo lang ang naabutan niya sa tahanan nila nung namatay ang dalaga. Nagulat si Ipong sa sinabi ng ama. Napabango naman si Uping. Teka lang tay, bakit naman kami yung masisisi? Wala naman kaming ginawang masama. Hindi kami ang pumatay kay Maricar. Yung aswang yun.
aswang ang pumatay sa kanya. Sa tingin nyo ba may maniniwala sa inyo? Paanong hindi kayo paghihinalaan gayong may dala pa kayong itak? Ang mga kapitbahay na nakarinig, ganun din ang sinabi. Sa inyong dalawa mapupunta ang sisi. Halos pumutok na ang mga ugat sa leeg ni Tatay Pancho sa sobrang galit. Wala na siyang pakialam kung maririnig ng kapitbahay ang malalakas niyang boses. Hindi na nagsalita si Ipong at Uping dahil hindi na balak bang dagdagan ang galit ng ama. Buong puwersang isinara ni Tatay Pancho ang kanilang pintuan. Hayaan muna natin si tatay, lalamig din yung ulo niyan. Saka na lang natin siya kausapin uli. Alam niya naman na wala tayong kasalanan . Hindi tayo masamang tao. Yung mga kapitbahay natin, kung ano-ano sinasabi nila, huwag ka matakot. Ako ang haharap, wala naman tayong ginawa . Gusto pa nga nating makatulong . Pwede ba, Uping? Tama na. Galit na si tatay. Pinagbintangan na tayo sa nangyari. Ano pa ba ang gusto mo? Kasalanan mo rin to . Kung sana hinayaan na lang natin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Duwag ka talaga at makasarili. Hindi ka karapat dapat sa tangan mo . Dahil dyan sa pagkatao mong duwag at hugas kamay. Nagtiwala pa si Lolo sa'yo tapos ganyan ka. Tama nga siguro si tatay. Itigil mo na lang ang panunugis ng aswang at kalimutan ang natutunan mong lihim na karunungan. Muling humiga si Uping. Tumalikod sa kapatid dahil sa sobrang galit. Hindi niya rin maintindihan ng kapatid sa ipinapakitang kilos. Dati ito pa ang nangunguna na pumuksa ng aswang nung nasa pangalaga pa ng kanilang mga lolo. Samantala, napabuntong hininga si Ipong. Hindi niya gusto ang nabitawang mga salita dahil napamahal na sa gawaing itinuro ng mga lolo. Ngunit may takot sa kanyang puso magmula nung bumalik sa pangangalaga ng ama. Nasaksiyan niya ang pagkamatay ng ina sa kamay ng aswang. Wala siyang nagawa ng mga sandaling iyon, kaya naman sa kasalukuyan, ayaw niya nang madawit pa sa anumang pangyayari na may kinalaman sa mga nilalang. Ngunit nahihirapan siya dahil sa kapatid na gustong ituloy ang tungkulin. Urong-sulong ang desisyon kumpara sa dating tuwid na pamamaraan. Kinabukasan muli na namang nabulabog ang buong sityo nang manumbalik mula sa presinto si Ronnie at Kaboy. Nagkasundo matapos manatili ng ilang araw. Akala ng lahat magiging maayos na ang dalawa. Pero pag-uwi, muli na namang umarangkada ang kanilang pag-aaway. Hoy, nasa na yung nanay mong aswang? Siguradong nanay mo yung pumatay kay Maricar. Wala namang ibang aswang dito . Pwede ba, Kaboy? Nag-usap na tayo sa harapan ni Mayor na hindi na tayo mag-aaway pa tapos magsisimula ka na naman. Tigil-tigilan mo ang nanay ko . Naroon pa siya sa pasilidad. May diferensya ang kanyang utak. Hindi siya aswang. Nagbabaliw-baliwan ka mo. Hindi mo may pagkakaila, Ronnie. Alam mo rin na aswang ang nanay mo. Pero bakit pinagtatakpan pa ang isang halimaw? Balang araw, ikaw rin ang bibiktimahin niyan. Kaya ngayon pa lang, dapat i-dispatcha mo na. Sira ulong to . Wag na wag mong pagsasalita ng ganyan ng nanay ko. Sinugod niya ng suntok si Kaboy. Lumapit ang mga tanod na naghatid sa kanila. Pinaghiwalay. Parehong ginawaran ng hampas ng batuta. Mga animal na to, kakawi lang mag-aaway kaagad. Malinaw na pagkasunduan nyo sa presita. Tapos magiging ganito lang pala. Baka gusto nyong ibalik ko kay Dord. Natahimik ang dalawa. Patuloy naman sa pagsisermo ng tanod. Nang tumagal, pinapasok na sila sa kanika nilang mga bahay. Natigil ang away sa labas. Nagsimula naman sa loob ng tahanan nila Ipong at Uping. Ipong, paano kung tama si Kaboy? Baka talagang aswang ang ina ni Ronnie. Ang sabi may diferensya sa utak, hindi ba? Baka
Buro kang aswang. Kunwari baliw, pero halimaw talaga. Yang ka na naman sa ganyan mo eh. Talaga bang wala kang balak na sundin si Tatay Pancho? Pakiusap, tumigil ka na. Kung gusto mong manahimik, ikaw na lang. Basta ako hindi ako papayag na wala akong gagawin. Paninindigan ko ang binitawang salita kina Lolo. Ano man ang mangyari, hindi ako mananahimik na lang. Tumayo si Uping at nagtungo sa kwarto ng ama. Kagad siyang nagalungkat sa mga gamit. Sumunod naman si Ipong at pinigilan ang kapatid. Anong ginagawa mo? Pati ba naman yung mga gamit ni tatay, gagalawin mo na? Talagang hindi ka marunong makinig. Hinahanap ko lang yung mga mutya. Kukunin ko yon dahil kailangan ko sa panunugis. At sinong manunugis? Walang lalabas ng bahay na to, naintindihan mo ba? Yan ang malinaw na babala ni tatay. Kung duwag ka, dito ka lang sa bahay. Diyan ka naman magaling eh. Maging sunod-sunuran. Ipong, alam mo sa sarili mo, natawag ng tungkulin ng kaganapan ngayon. Pero ano, mananahimik ka lang. Parang sinasabi mo na binaliwala mo ang lahat ng mga tinuro sa'yo ni Lolo. Kailanman hindi ko binaliwala ang itinuro nila Lolo sa akin. Tama rin naman si tatay eh. Huwag na tayong mangialam dahil wala naman tayong magagawa sa nangyayari. Walang magagawa kung walang gagawin. Gusto mong mahuli yung aswang na pumatay kay nanay, hindi ba? Kumilos ka! Napukaw ang atensyon ni Ipong sa mga sinabi ng kapatid. Natigilan siya at napaisip. May plano ka ba? Kung meron, saan ka magsisimula? Magmamanman sa paligid. Hindi na natin kailangan pumunta sa malayo para maganap dahil aswang mismo ang lumalapit. Sigurado ko, yung halimaw na pumatay kay nanay at yung pumatay kay Maricar ay iisa. Ngayon, malaki ang galit ni Aling Celia sa atin dahil tayo ang naaktuhan niya sa tahanan nung gabing yun. Sa burol tayo mag-iintay dahil nakakatiyak ako, babalik pa yung aswang sa bangkay ng biktima. O sige, tutulong ako pero alang-alang sa pagkamit ng hustisya sa pagkamatay ni nanay. Nasa kaban ni tatay ang mutya natin. Nakita ko doon niya itinago. Nagmamadaling hinila ni Uping ang kaban ng ama. Nakatago ito sa ilalim ng higaan. Binuksan niya ito gamit ang susing nakakabit sa dingding. Nang mabuksan, abot tenga ang pagkangiti, pagkakita ng kwintas na tangan. Kagad niyang inabot kay Ipong ang isa at isinabit sa leeg. Ngayon, tama na ang pagkaduwag. Hanapin na natin ang aswang na yan. Dahil wala sa bahay si Tatay Pancho, sinamantala ng magkapatid ang pagkakataon. Nagpunta sila sa bahay ni Aling Celia kung saan nakaburol ang anak nito. Mangilan-ngilan lamang ang naroon pero sapat na ang tingin sa kanila para mahusgahan ng dalawa. Nang lumapit kay Aling Celia, sisi ang bumungad sa kanila. Ang lakas ng loob niyong magpakita rito. Gayong kayo ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Aling Celia, alam natin pareho na aswang ang pumatay kay Maricar. Kita naman sa mga bakas na naiwan sa katawan niya, hindi po ba? Wag ko kayo mag-alala, Manang. Makakaganti tayo sa aswang na yan. Sa ngayon, hinihiling namin na wag niyo kaming pag-isipan ng masama. Wag niyo kaming pagmukay na kriminal dahil wala namang kaming kasalanan. Sa susunod ko na gagawin yan kapag meron kayong naiharap na aswang sa akin. Yung aswang na sinasabi niyong pumatay sa anak ko. Aba, oo nga naman. Ihaharap talaga namin siya sa'yo. Mag-intay lang ho kayo. Nanatili sa burol ang dalawang magkapatid upang makiramay. Hindi rin naiiba sa kanila si Maricar. Naging kalaro ng kabataan. Nanatiling magkaibigan
hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. May parte rin sa kanila na nagsisisi dahil hindi nagawang iligtas ang dalaga. Bakit naman kasi gabi pa siya naligo eh? Yan tuloy, naabutan ng aswang. Wika ni Uping habang nakatitig sa kabaong nagawa lamang sa kahoy at plywood. Patay na nga yung tao. Sinisisi mo pa. Hindi naman niya alam yung mangyayari. Ito din kasing si Aling Celia. Alam na delikado na yung panahon natin. Ang tagal pa umuwi sa paglalako. Itong matandang to. Kung patuloy ka magrereklamo dyan, mabuti pa siguro umuwi na lang tayo bago pa malaman ni tatay na umalis tayo ng... Uy! Uping! Saan ka pupunta? Nagmamadaling tumayo si Ipong upang sundan ng kapatid na bigla na lang naglakad. Nagtungo sila sa likuran ng tahanan ni Aling Celia kung saan direktang nakikita ang bahay ni Ronnie sa hindi kalayuan. Saradong-sarado ito at halatang walang tao. Pero laking gulat nila nang makita ang ina na may diferensya sa utak. Nakaupo ito sa silong. Nang mapatingin sa kanilang gawi ay nagmamadaling umalis. Tignan mo Ipong Hindi talaga ako nagkakamali. Ang init ng tanga natin, hindi ba? Kumpirmadong aswang ang nanay ni Ronnie. Hayaan muna natin siya ngayon. Mamayang gabi natin tugisin kung kailan lalabas ang pagiging halimaw niya. Tama nga ang sinabi ni Kaboy. Pero bakit ngayon lang nagparamdam ang tanga natin na meron palang aswang sa paligid? Naalala mo ba yung sinabi ni Lolo Juanico? Ang borokang lahi ng aswang. Merong proteksyon para hindi madaling maamoy ng anumang pangontra. Ngayon, mukhang nakalimutan siguro ang proteksyon kaya natunugan ang mutya natin. Hayaan mo siyang matarantang tumakbo. Siguradong sa palad din natin babagsak ang isang yan mamayang gabi. Wika ni Uping habang nakatitig sa matanda. Natatarantang lumalayo habang nakatingin sa kanila. O sige, ayoko rin namang tumugis ng aswang na nasa anyong tao pa. Mas mabuti na yung nasa halimaw para sigurado. Umuwi na muna tayo dahil mamaya darating na si tatay. Itago mo ng mabuti ang tangan kung ayaw mong makuha niya uli. Umuwi ang dalawa sa kanilang tahanan. Saktong pagpasok nila, dumating si Tatay Pancho. Upang hindi mahalata, kagad nilang ginawa ang mga gawaing bahay. Pagsapit ng gabi, dumarami ang taong nakikiramay sa bahay ni Aling Celia. Gusto sana nilang pumunta, pero dahil kay Tatay Pancho hindi sila nakalabas. Ako ang makikiramay doon. Mainit ang ulo ni Aling Celia sa inyo. Maging ang mga kapitbahay na nakarinig ng usapan na kayo ang naabutan sa bahay nung gabing namatay si Maricara. Ako na ang gumawa ng paraan para malinis sa mga pangalan nyo. May uling sa likod. Yun na lamang ang pagkaabalahan nyo. Isilid nyo sa plastic. Tagi-1 kilo bawat isa. Sige na, ayusin nyo. Nang umalis ang ama, nagmamadaling lumabas ang magkapatid para matapos ang utos. Hindi naman nagtagal. Nangalahati na sila sa gawain dahil iilang sako lang naman ang uling. Sa kalagitnaan nito, natigilan si Ipong matapos maaninag ang isang anino. Naroon nito sa hindi kalayuan. Pabalik-balik ng lakad na parabang nagdadalawang isip sa binabalak. Nang mapansin ni Uping ang kanyang tinitignan, dito na sila kumilos. Pustahan, nanay yan ni Ronnie. Ano nga uli ang pangalan ng halimaw na yan? Ronaida yata, ewan ko, hindi ko alam. Paano mo nasabing siya yan? Galawan pa lang Tignan mo,
Tumayo ka na dyan bago pa makatakas ang hayop na yan. Sabay silang dumampot ng patalim. Tumingin muna sa paligid bago lumakad. Siniguradong hindi makikita lalo na ng kanilang ama. Pagdating sa unahan, sa banda kung saan nila nakita ang nanay ni Ronnie, plinanong maigi ang gagawin. Ako ang unang lalapit. Maging alisto ka, Ipong. Dahil kung sakaling atakihin niya ako, kumilos ka kagad. Wala na tayong dapat sayangin na oras. Ito na ang katapusan para sa isang yan. Matapos magsalita ni Uping, dahan-dahan siyang lumapit sa kinalalagyan ng aswang. Nasaan yung tao pa ito? Panay ang tingin sa tahanan ni Aling Celia. Nakatalikod, kung kaya't pumabor kay Uping ang pagkakataon. Tinutok niya ang talim sa leeg ng matanda. Nagulat naman ito at nagsimulang manginig. Ang galing mo talagang umarte, no? Oy Manang, tama nga si Kaboy. Nagbabaliw-baliwan lang kayo pero pasensya na lang tayo. Wala ka nang kawala sa amin ngayon. Matapos mong mangbiktima ng kasitsyo natin, may gana ka pang magpakita. At saka, anong proteksyon ang meron ka? Bakit hindi namin kaagad naramdaman ng kapatid ko na aswang ka? Sumagot ka! Idiniin ni Uping ang itak. Napatuwid naman ng tayo ang matanda. Nang mapansin ni Ipong na dumudugo na ang leg nito, dali-dali siyang lumapit at inawat ang kapatid. Kumalma ka, Uping. Huwag kang magbadali. Hindi na yan makakawala sa atin. Talagang hindi na. Papatayin ko na to eh. Tatagain sana ni Uping ang matanda. Kaso nga lang humarang si Ipong. Nagulat siya sa ginawa ng kapatid. Kamuntikan niya itong mataga. Ano ba, Ipong? Umalis ka nga dyan. Huwag mo sabihing naawa ka sa aswang na yan. Uping, hindi siya ang aswang dito. Pakiramdaman mong mabuti ang tangan. Hindi si Aling Ronaida ang kalaban, kung hindi ang isang yun. Itinuro ni Ipong ang kabila, kung saan may nakita pang isang anino. Malakas ang turo ng tangan nila sa bahaging iyon. Habang tinititigang mabuti, naging malinaw sa kanila na isa itong aswang. Teka, paano hindi yung matandang to yung aswang? Kung ganun, sino ang isang yan? Hindi natin malalaman kung nandito lang tayo. Puntahan natin! Kayong dalawa, saan kayo pupunta? Ang sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa likuran at asikasuhin ng uling. Hindi yung kung ano-ano ang inaatupag nyo. Sige na, magsiuwi kayo! Tapos na po namin yung uling, tay. Ngayon hayaan nyo kaming umalis dahil may tutugising kaming aswang. At talagang susuway na naman kayong dalawa, ganun ba? Ang tono ng pananalita ni Tatay Pancho ang pumigil sa dalawa. Kapag ganung tono na ang ginamit ng kanilang ama, alam na nila ang susunod na mangyayari. Ipapadala sila sa kabundukan, mamumuhay kasama ang tiyuwing rebelde. Dahil parehong hindi gusto, sumunod sila sa sinabi ng ama. Hindi na rin nila makita ang aswang sa kabila. Marahil nakalis na ito matapos malingat ang usapan. Pagkauwi ng tahanan, hindi mapakali ang magkapatid. Nalito sila dahil napatunayang hindi aswang si Aling Ronaida, ang ina ni Ronnie. Tignan mo nga naman, kamunti ka na tayong makapatay ng inosenteng tao. Totoo palang baliw si Aling Ronaida. Napagkamalan pa natin. Nagtungo sa bahay ni Ronnie ang mga tagapagbantay ng ina. Kukunin na muli ang nanay upang ibalik sa pasilidad. Naintindihan din nila kung bakit gano'n na lamang ang pagsabi ni Kaboy na aswang ito. Dahil sa gabi lumalabas ang nanay. Pumapasok sa mga kabahayan kapag may nakikitang nakabukas sa pintuan. Naaktuhan kasing napadaan ito nung araw na sinalakay ng aswang ang pamilya ni Kaboy.
kung kaya't siya ang napag-initan. Dire-diretso ka kasi. Muntik na tuloy tayo magkasala. Ano nang plano ngayon? Tutugisin mo pa rin ba yung nakita nating aswang? Bakit naman hindi? Sigurado ako, nandito lang sa lugar natin yung aswang na yun. Teka, huwag nating kalimutan yung kabit ni Mang Teroso. Sinabi ko sa'yo na aswang siya, hindi ba? Muntik na nating makalimutan yun ah. Diyan ka na naman eh. Kung sino-sino ang ituturo mo, tapos mamaya mali pala. Hindi huli na to. Kapag nagkamali pa tayo, titigil na ako kaya halika na. Alamin natin. Dahil sa pangungulit ni Uping, muli silang lumabas. Pero hindi na nakaalis nang makitang magkausap si Mang Teroso at ang kanilang ama. Naging maayos ang usapan ng dalawa. Halata sa mga ngiti. Pero nang makitang papalapit ang kalaguyo ng matandang negosyante, biglang nagbago ang reaksyon ni Tatay Pancho. Dito nagtaka ang magkapatid. Malinaw nilang napabuntong ng hininga ang ama. Senyales na nagpipigil ng galit. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natigil ang usapan. Nagmamadaling pumasok sa loob ang magkapatid nang makitang papalapit na ang ama. Buisit! Sa dinami-dami ng pwede niyang makilala, talagang yung babae pa na yun. Hindi na sila nagtanong. Kilala na ang tinutukoy nito. Si Mang Teroso na naging matalik na kaibigan ng ama. Bakit po ba, Tay? Ano po bang meron sa babaeng kasama ni Mang Teroso? Napatingin si Tatay Pancho sa mga anak. Hindi makasagot. Nangingibabaw ang paninikip ng dibdib buhat sa pag-alala ng nakaraan. Wala. Huwag yun ang pansinin pa. Marami lang pumapasok sa isip ko kaya ganito. Magsitulog na kayo, gabi na. Siya ba yung aswang na pumatay kay Nanay, Tay? Habang tumatagal napapagtanto ko parang magkawangis yung dalawang yun. Kamukhang kamukha niya yung aswang na umatake kay Nanay nung gabi. Tama po ba ako? Uping, kita mong wala sa kondisyon si Tatay para pag-usapan ng ganyan. Huwag muna ngayon. Sagutin mo ako, Tay, tama ba ako? Ang babaeng yon ang pumatay sa nanay namin. Kapag sinabi kong oo, anong gagawin niyo? Papatayin niyo siya. Tutugisin, katulad ng itinuro ng mga lolo niyo. Oho, walang ibang kabayaran ng aswang na pumatay sa nanay namin kung hindi kamatayan din. Wika ni Uping. Nakatitig lang ito sa mata ng ama. Sige, patayin niyo ang babaeng yon. Patayin niyo ang pumatay sa nanay niyo. Maging si Ipong ay nagulat sa sinabi ng ama. Pero nang makita ang emosyon sa mga mata nito, siya na mismo ang nauna sa paglabas. Kagad namang sumunod si Uping. Dumiretso sila sa burol kung saan naroon ang babae. Naghihintay sila ng pagkakataon. Nang magpaalam ito kay Mang Teroso na maunang uuwi ng tahanan, kagad nilang sinundan. Katulad ng inasahan, hindi sa bahay ang tungo nito, kung hindi sa ibang tahanan upang mambiktima. Tignan mo nga naman, walang takot ang pesting to. Malapit lang sa burol ang bahay na gustong biktimahin. Maraming tao. Ipong, gusto ko nga, anak ng nasa na yun? Napatingin si Ipong sa paligid sa paghahanap sa biglaang pagkawala ng kapatid. Naalerto na rin siya nang makitang lumapit na sa babaeng nag-anyong aswang. Nagmamadali na rin dahil sa kanilang dalawa. Mas maalam ito sa pakikipaglaban. Si Uping ay medyo mabagal. Minsan malamya pa ang kilos. Saktong nakalapit siya ay tangka ng kakalmutin ng nilalang si Ipong. Mabuti at naunahan niya at nagawang mataga diretso sa muka.
Sa lalim ng sugat, umangil ito ng malakas. Naging dahilan upang maagaw ang atensyon ng lahat. Tatakas sana ito, pero hindi hinayaan ng magkapatid. Sinigurado nilang wala ng kawala at tinaga ng tinaga. Hindi naman nangialam ang mga taong nanonood. Sa halip ay nainganyo sila na patayin ang nilalang. Dahil sa mga ito, nadagdagan ng lakas ng loob si Uping at Ipong para tuluyang mapatay ang nilalang. Ilang sandali pa, humandusay na lamang sa lupa ang aswang. Wala na itong buhay. Aba, magaling pala ang mga anak mo, paring Pancho. Tingnan mo nga naman, naitumba nila ang aswang. Mas mabuti ang ganyan para wala nang mapahamak. Hoy tanda, ang lakas ng loob mong magsalita, gayong may kasalanan ka din dito. Kung hindi mo dinala sa lugar natin ang pesting to, hindi na sana nadagdagan ng mga biktima. Ang aswang na ito ang pumatay sa nanay namin. Ito rin ang nang biktima sa pamilya ni Kaboy at pumatay sa anak ni Aling Celia. Sandaling napatahimik ang lahat, lalong-lalo na si Mang Teroso. Tama, Mang Teroso. Tama ang narinig mo. Aswang ang kinakasama mong babae. Sa susunod, ayusin mong mamili. Wika ni Uping. Inawat naman siya kagad ni Ipong. Hindi na rin nakapagsalita si Mang Teroso dahil kung ano-anong salita ang ibinabato ng mga tao. Napilitan siyang umalis dahil pinag-iinatan na ng lahat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang aswang na ito. Siya ang umatake sa nanay mo nung gabing iyon. Wala na tayong dapat ipag-alala, tatay. Patay na ang aswang na yan. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ni nanay at ng iba pang kasityo. Hanga rin ako kay Mang Teroso na kayang tumabi sa isang halimaw. Nakakadiri. Pagpasensya nyo na rin ako kung napagsalitan ko kayo. Alam ko naman kaya nyong gawin, pero natatakot ako na baka bumaliktad ang pagyayari at kayo pang mawala. Pero hindi kami tinraidor ng pagkakataon, tay. Magtiwala ho kasi kayo. Tignan mo, napatay namin. Wika ni Uping. Matapos ng kaganapan ay sinunog nila ang bangkay ng nilalang. Magmula ng gabing iyon, buhat ng pangyayari, dahan-dahang inalis ni Tatay Pancho ang takot para sa mga anak. Sinimulang intindi ng natutunan ng mga ito mula sa lihim na karunungan. Pinayagan na rin silang lumabas tuwing gabi, pero hindi maiwasang kabahan, kung kaya't hindi nakakatulog hanggat hindi pa sila nakakabalik. Sinigurado naman ni Ipong at Uping na walang mangyayaring masama sa kanila. Hanggat may bisa ang tangan, hanggat may nangangailangan, patuloy silang lalaban. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Sa palagay ko, hindi sobrang kumapit yung tangan ng magkapatid. O dahil na din siguro, kinuha sila ng mga magulang doon sa matatanda na nagtuturo sa kanila. Hindi lubusang naunawaan yung bisa ng tangan kasi mabagal yung proseso ng pagtukoy kung nasaan yung kalaban, kung nasaan yung nilalang. Batay din sa kwento natin, mga kabayan, ilang beses silang namanipula ng kalaban . O pwede din nating sabihin na talagang mautak yung aswang. Gumagawa ng paraan para hindi siya mahuli ng mga tao. At saka, batay din sa kwento, gumagawa siya ng paraan para maibaling sa ibang tao yung pagpatay na ginawa niya. Imposible kasing nagkataon lang na pinatay niya yung aswang. Pumunta yung magkapatid doon tapos may dalang itak. Kung hindi mautak yung dalawang magkapatid, tapos hindi sila pinagtanggol ng tatay, malamang sa malamang, nakulong na yung dalawa o sila yung pinagbintangan. Kayo ba, mga kabayan? Ano opinyon nyo para sa nagpadala ng ating kwento? Kayo nang bahalang humusga. Maligaya akong babasahin ang komento ninyo sa ating comment section. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat. Paalam.